At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 144 season 4 natin kay One Punch Man. At ayan, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kahapon nga ay dito tayo natapos sa pagdating na nito o paglabas na ni Platinum Sperm. At nawang continuation niyan is ito naman na. So balik ulit dito sa laban nila Garo at ito nga ginamit niya na itong kanyang Feast of Exploding Heart, habang sa kabilang banda itong si Silver Fang naghanda na rin siya at ginamit niya na itong kanyang Feast of Flowing Water. At din eto nga ngayon pumersa na dyan etong dalawang magmaster at after niya blagag. Dito nag-cross na yung technique ng dalawa na to, Liberation ni Garo laban sa Crash Rock neto ni Silver Fang. At din eto nga ngayon ay napuruhan dyan etong si Silver Fang. So itong si Garo okay lang siya, pero yun nga duguan dito etong si Silver Fang. At so ito ngayon atras muna ulit dyan etong dalawa, pero dito pinaliwanag na ni Silver Fang kung ano etong Feast of Exploding Heart na technique na ginamit ni Garo. At katulad nga raw ng pangalan ng technique na to, ang ginagawa niya pinapadibok niyan o pinapabit niyan yung puso mo ng sobrang lakas. Ito nung parang puputok na. At dahil nga rito ay maso-surpass mo yung physical limit mo in an instant. So ibig sabihin in a moment lalakas ka bigla. So kaya nga raw napaka-destructive at evil ng art na to. At ito tuloy ngayon dito ni Silver Fang na nagagawa niya namang i-deflect yung mga pag-atake ni Garo. Pero ganun pa man rin, nagtatamo siya ng damage dahil sa mga shockwave ng pag-atake ni Garo. So sobrang lakas. At then ito nga ngayon biglang sugod pa dyan itong si Garo, pero yung dali-dali ilag naman dyan itong si Silver Fang. At eto ngayon pang grabe di tumigil itong si Garo. So yun ikot ngayon dyan sa ere itong si Silver Fang. At after nga yan bigla niyang granab dito itong si Silver Fang. So ito nagulat itong si Bump, sabi na nga dyan, oh grappling style na yan, sabi niyang ganyan. So parang first time lang ata ginawa ni Silver Fang yan technique na yan. At ngayon sabi nga rito ni Silver Fang kay Garo na anong klaseng stance itong ginagawa ni Garo. At eto nga ngayon bigla niyang tinuhod dyan itong si Garo, at as if na parang inaayos niya yung form at saka yung stance ni Garo. So ito tuloy nga ni Silver Fang dyan kay Garo na hindi raw magagamit ni Garo yung full power ng Flowing Rock kung ganyang stance yung ginagawa niya, kung mali-mali. At ito nga ngayon napatingin na itong si Bam. So parang nalulungkot itong si Bam kasi hanggang ngayon tinuturuan pa rin ni Silver Fang ayang si Garo. At then ito nga ngayon biglang sipa dyan itong si Garo, pero yun ilag pa rin dito si Silver Fang. At then spak, bigla siyang sinipa nito ni Silver Fang. Grabe taob dyan itong si Garo, sabi niya nga dyan baguhan ka pa rin, sabi niyang ganyan. At then eto ngayon paglapag dito ni Silver Fang ay napatigil siya dahil ayun si Garo may ginagawa na namang form, may ginagawa na namang technique. At eto nga ginagawa niya na itong Flowing Water Whirling Wind ng sabay. So kaya nga eto nagulat itong dalawang magkapatid kasi ano yan, dapat separate na ginagawa yan magkahiwalay na tao yan. Pero ito si Garo ginagawa niya sabay. So itong Whirling Wind kay Bump yan tapos itong Flowing Water kay Silver Fang naman yan. At then after nga yan is boom, dito nag-clash na ulit itong dalawang master na nga ito. At ito ginamit na nga ni Garo itong kanyang Feast of Roaring Ki, Rending Air. At ito nga ngayon bam, hala sige, grabe ang lakas ng impact nung parang atake lang ata ni Garo yung sobrang lakas ng impact na nga niya. Pero itong si Silver Fang pilit niya pa rin sinasalag, dinedeflect itong pag-atake nga rito ni Garo. At then after nga niya boom, grabe sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas nga nung impact. At ito nga halos mapatalsik na rito itong si Bam. At then after nga niya boom, dito sa kabilang banda ang lakas ng pagsabog malapit dyan sa may area ni Ugly. So ito lakad-lakad lang dyan itong si Ugly, pero maya maya ay ayun tingin na rin siya kasi nagulat siya, sobrang lakas ng pagsabog At ito nga ngayon napangiti na ng evil itong si Ugly. So parang may naisip na naman na hindi maganda itong halimaw na to. But then ito nga ngayon balik ulit dito sa laban ni Garot sa ni Silver Fang. So ito grabe tuloy-tuloy pa rin dyan itong si Garot sa pag-atake din kay Silver Fang. Sobrang bilis at saka parang ang bibigat nung atake binibigay nga ni Garot dito. At ito ngayon nagugulat si Silver Fang, sabi na nga dyan unbelievable talaga ito si Garo kasi siya lang mag-isa na master niya itong dalawang technique na yun nga. Silang dalawa pa ni kuya na kailangan mag-master sa technique na yun. So ibig sabihin separate nilang minaster yung technique na ginagamit ngayon ni Garo ng sabay. At eto nga sa kabilang banda ay nagugulat din itong si Bump kaya sabi niya nga napupulbos nito yung mga rubbles, yung blast nga, yung shockwave galing din sa atake ni Garo. So ito ngayon sabi pa nga ni Silver Fang na yung shockwave mula sa isang suntok ni Garo ay pwede magdulot niya na babasag lahat ng buto mo. Grabe, ganyang kalakas ngayon
ngayon yung pwersa ni Garo. Pero ganun pa man rin ay dapat nga raw hindi siya mag-fall back dito at harapin niya itong si Garo. So dito makikita nag-step forward pa rin itong si Silver Fang para nga tapatan itong si Garo. Pero sa kabilang banda ay itong si Bump talagang worried na dyan kay Silver Fang kasi nga sabi niya rito na overwhelmed na talaga ni Garo si Silver Fang. So kaya ang tanong, kaya pa bang ma-withstand ni Silver Fang yung lakas ni Garo? At din ito nga ngayon, pwersa na itong si Silver Fang. Sabi niya nga dyan na kaya siya naririto para nga tapusin na at pigilan itong si Garo. At din after nga niya ay dito na nga ngayon nagkaroon ng flash at ito ngayon Sblagahag. Sa pool ngayon dyan, itong si Garo basag yung panga ni Garo dyan sa itong bahagya na nakailag. Itong si Silver Fang sa suntok ni Garo. Pero ito nga ngayon, nanginig itong si Silver Fang at ayun, napasuka siya ng dugo. Sabi niya nga dyan, nadadaplisan siya ni Garo at ito nga ngayon, babagsak na itong si Silver Fang. Grabe, daplis lang yung nagawang tama sa kanya ni Garo. Pero dahil sa sobrang lakas niya, na ito, naging malala yung kondisyon nga nito ni Silver Fang. Pero yun sa kabilang banda, ay basag nga rito yung mukha ni Garo. At din pagkatapos nga niya, eto bagsak ngayon dyan ang tuluyan etong si Silver Fang at ayun napasigaw na etong si Bam. At then after nga niya na eto napayuko na dyan etong si Bam, wala siyang nagawa na talo etong kanyang kapatid. Pero yun sa kabilang banda, habang bagsak din si Silver Fang, biglang may dumating dyan sa likuran ni Silver Fang. So yun, kunyari di natin alam na si Ugly yan. So kaya nga ito, nagulat dyan etong si Bam. At after nga niyan, so grabe, demonyo rito itong si Ugly. Umuusok nga siya at tuwang-tuwa siya dahil nakita niya itong si Silver Fang. At ito ngayon salita si Ugly, sabi niya nga dyan sa wakas, nakita rin kita, sabi ng ganyan. At then after nga nito is balik naman dito sa side nga nila King. At ito nga nagliliwanag pa rin dyan si Platinum. Pero salita ito si Zombie Man, sabi niya nga dyan na panibagong combination na naman, di talaga sumuko itong mga halimaw na to. Tumigil na raw sila, sumuko na sila dahil kahit anong araw gawin nila, wala silang magagawa ngayon dahil si King na yung kalaban nila. Pero yun salita si Homeless Emperor, sabi niya nga pagdating sa bagay na yan ay hindi niya sure kasi kung pagmamasdan nga raw etong si King ngayon may kita na talagang magdagbabantay, nag-o-observe at talagang maingat ngayon si King dyan. Pero ito nga natawa bigla etong si Homeless Emperor, sabi niya nga rito yung isang black sperm lang kayang tapusin nun yung mga A-class. Paano pa ngayon nagsama-sama na yung buong 54 trillion, naging iisa na sila. So mas malakas na ayang si Black Sperm talaga ng masigit. Pero hindi pa rin daw siya lalakas talaga rito kay Homeless. So talagang yabang dito kahit alanganin na yung buhay niya. Sa kaya nga sabi rito ni Homeless Emperor na bitawan na siya nito ngayon ni Zombie Man. At kapag ginawa niya yan ay sige pagbibigyan niya etong si Zombie Man, tatapusin niya si Zombie Man nang walang anumang sakit, sabi niya ganyan. Pero ito salita si Zombie Man, sabi niya nga dyan, gusto mo bang patayin na kita ngayon, sabi niya ganyan. At ito ngayon tuloy pa rito ni Zombie Man na maghanda-handa etong si Homeless Emperor dahil pagkatapos nga raw ni King dyan sa trabaho na kay Platinum, etong si Homeless Emperor naman yung susunod nila. Pero bago yun ay marami daw muna silang itatanong dito kay Homeless Emperor, marami silang gustong malaman. So kaya ito sabi ni Homeless Emperor, anong itatanong nito nila Zombie Man? So ito sagot si Zombie Man, sabi niya nga dyan kung totoo etong sinasabi ni Homeless Emperor yung istorya niya ay ibig sabihin nito kailangan maghanda ng Hero Association sa sino man na may pakanaan nito. So kaya ito sagot si Homeless Emperor, sabi niya nga dyan ibig sabihin gusto mong malaman yung patungkol sa Diyos, sa God, sabi niya ganyan. At then suddenly is bigla ngang lumabas itong creature na to, sabi niya nga rito kay Homeless Emperor, silence. At ito nagde-declare nga raw itong nilalang na to ng confiscation. So ito nagulat itong si Homeless Emperor at ayun, tingin-tingin siya ron sa may buwan at mula rito sa buwan ngayon ay may lumabas na pagkalaki-laking kamay at ito gumagapang itong nilalang na nga na to at bigla siyang tumayo ngayon dito sa may buwan. Grabe, sobrang laki ng parang halimaw na to at eto nga ngayon talagang natakot dyan eto si Homeless Emperor. So ito sabi nga ni Zombie Man, bakit? Ano nangyayari? Hindi raw nakakatawa yung itsura ni Homeless Emperor. At then after nga niya ay dito na nga lumabas ngayon ito mga petals na nga na to. At then after niya is boom, dito biglang napunta na sa ibang dimension o ibang lugar etong si Homeless Emperor at kaharap niya na etong sinasabing parang Diyos na nga na to. So sobrang laki. At then after nga niya isalita na
Etong Diyos, sabi niya nga dyan, yung kapangyarihan ni Homeless Emperor at yung kanyang buhay, kukunin niya na. At eto nga, grabe na evaporate bigla dyan. Eto si Homeless Emperor, grabe para naging Titan. Eto si Homeless Emperor dyan. At then after nga niya, is napasigaw na. Eto si Zombie Man, sabi niya nga dyan, hoy, anong sinasabi mong God? Sabi niya ganyan. At after nga nito, is boom! Patay etong si Homeless Emperor dyan. Grabe, buto na lang yung natira sa kanya. So ito tingin-tingin dyan si Zombie Man. At eto sabi niya nga rito, what the hell? Sabi nga ni Zombie Man, saka anong Diyos yung sinasabi nito ni Homeless Emperor? At then after nga niya, isan guys, so hanggang dito lang. Ito si episode 144 natin. So yung grabe, tapos si Silver Fang dyan kay Garo, tapos ayun lumabas pa. Bigla-bigla dyan yung God. So parang yung God ata yung sinasabi na next threat na kakaharapin ng Hero Association. Pero yun nga guys, ulit maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin. At huwag niyo pala kalimutan na i-subscribe at i-follow yung mga ibang accounts natin guys, yung second channel natin, pati si Blue Up natin. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.